Magandang araw mga kapatid, ito si JC ng V-Mobile Titans Finest. No? Ngayong araw pag-uusapan natin ang pinaka-misunderstood na business module sa industry ng pagninegosyo. No? Ito yung tinatawag nating multi-level marketing or tayong mga Filipino usually tinatawag natin itong networking. No? Ang masaklap pa po dito, no? Usually tayong mga Filipino pag nakakarinig tayo ng salitang networking, kaagad ang pumapasok sa isip natin is ito, no? Ito pala ay isang scam, no? Sinasabi natin, ay, scam yan, no? Or ito pala ay isang pyramiding scam, no? Na bumiktima ng ating mga na mga kababayan natin dati, no? Or ito pala ay isang illegal na pamaraan ng pagninegosyo para lang ginagamit ng mga mapagsamantalang tao para lang kumita, no? At ito pala ay mapanglinlang na paraan ng pagninegosyo or deceitful, no? Ngayon mga kapatid, after this short video, no, sana matugunan natin lahat ng mga tanong natin ganyan, no, at malalaman talaga natin yung deep na understanding natin about network marketing. Ano ba talaga tong network marketing? Totoo ba, no, na yung mga sabi-sabi ng iba, no? Pagkatapos ng video nito, pilit nating susolusyonan or pilit nating sasagutin yung mga katanungan sa isip natin about network marketing, no? Ano ba talaga itong network marketing na tinatawag nila or networking, no? By definition po, ang network marketing po ito po yun. Network marketing is a marketing strategy which the sales force of incompensated not only for the sales the personally generated but also for the sales of the others they recruit, creating a downline of distributor or hierarchy of multiple levels of compensation. No? Malinaw po sa ating definition, ang networking daw ay isang estratehiya, no? Estratehiya ng isang marketing kung hindi lang ikaw kumikita sa produkto ng naibebenta mo. Kung hindi, pati sa produkto na ibebenta ng mga downlines mo, no? Na nagki-create daw yun ng parang multiple leveraging of compensation, right? No? Ano pong ibig sabihin yun? No? Ang ibig sabihin po niyan is ina-apply niya yung law na tinatawag natin is law of leveraging. No? Ano po tong law of leveraging? From the root word na lever, no? Ito po yung mga pulley na nagpapadali ng mga bagay, no? For example, if you are lifting things, no? Kung bubuhat ka ng isang mabigat na bagay, no, iakyat natin sa taas, kailangan natin siya ng pulley para mapabilis yung pag-akyat natin sa taas, no, or mapabilis natin hilahin yung isang mabigat na bagay, no. A concrete example for this is like kung ikaw po ay nakatira sa isang 11th floor na building, right, no? 11th floor, kung magsistair po tayo or dadaan po tayo sa hagdanan, sigurado po pagdating natin ng 11th floor, ano mangyayari sa atin? Pause na po tayo, no? Or pagod na po, no? Ngayon, anong gagawin natin para mapadali na ang pag-akyat natin doon? Siyempre po, gamit tayo ng elevator, no? Yung elevator ngayon, yun po ang nagsilbing leverage natin or yung leverage para mapadali ang pag-akyat natin sa 11th floor, right? So, sana nakuha po natin dito kung ano po yung concept o ano po yung concept or ano pa yung principle na ginagalawan ng MLM, no? Ngayon po, ano ba talaga po bakit po yung karamihan tinatawag itong scam, no? I-differentiate po natin kung ano ba talaga ang kaibahan ng scam at illegal at legal na MLM or legal network marketing business, no? Ito po, ganito po yung kadali, no? Sa isang scam po, no? Sa isang scam, wala po silang produkto, no? So magtaka na po kayo. Pag may nag-recruit sa'yo, sabihin, magandang kumpanya to, tapos walang maibigay na produkto sa inyo, magtaka na po kayo, scam na po yan, no? Sigurado. Ito pa po, no? No legal documents, no? Ang mga legitimate po na mga network marketing, sigurado po yan, meron po silang BIR, SEC registration, no? Lahat ng mga legal documents, no? Documents of ownership, no? At ito pa po, no? Ang scam po, wala po silang office, no? Kung, for example, may nag-recruit sa'yo, sabihin, maganda yung networking company nila, tapos pag tinanong mo kung nasaan ang office nila, tapos binigyan ka lang ng website, no? Yun, siguradong scam po yun, no? Mag-ingat po tayo sa pagpili ng mga ganyang mga networking company, no? Yan po ang scam na network marketing, no? Ganun po, the other side naman po is yung legal po. Ang legal, ganun po kasimple, no? Ang legal po, may produkto, no? Kung may network company na nagbebenta sa'yo na may produkto sila,
Yun, isa yun sa basehan na masasabi mong legal ang isang networking, no? Meron din silang legal documents, no? At meron din silang office, no? Ganyan lang po kasimpleng mag-determine ng legal versus sa scam na business, right? No? Ngayon po, sagutin naman po natin yung sinasabi natin deceitful po o mapaglinlang. May nagkwento po sa akin na kami daw po mga networker dito, no? Or lahat po, generalize nila, no, na lahat ng mga networker po ay mga mapaglinlang, no? Mapaglingnan, ibig sabihin po ng luloko, no? Or for example po, lahat daw ng kinakausap namin, binibrainwash namin or binabago namin ang isip para lang sumali sa isang networking company, or para lang kumita yung nung nauna sa kanya, yung nag-recruit sa kanya. Ganito lang po kasimple ang analogy niya, no? Nung mga bata pa po tayo, no? For example, 2 years old, 3 years old, pag sinasabihan tayo ng nanay natin na, "Oy anak, huwag kang lumabas kasi may pulis huhulihin ka." 'Di ba po naniniwala tayo? Bakit? No? Kasi po yung mind natin po hindi pa marunong mag-reject, right? No? Accept lang siya ng accept kasi nga bata pa tayo. We don't rationalize things, no? No? Hindi pa tayo nag-iisip kung ano ang tama at mali, no? Ngayon po, pagdating natin ng wastong edad, no? For example, high school na po tayo. Pag sinabihan tayo ng nanay natin na huwag kang lumabas kasi may pulis, naniniwala pa ba po tayo? Di ba hindi na? Kasi alam na po natin na walang pulis, no? Na mali yung ini-inject sa ating knowledge, no? Ganon din po kasimple ang ginagawa naming mga networker, no? Kami mga networker, ini-explain namin sa tao, no? Ini-explain namin sa tao ang kahalagahan kung bakit ka papasok sa isang ganito. Usually po ang mga nakakausap mo namin dito is mga matatalinong tao, no? Lahat sila may mga degree holder ng education, or lahat sila ay merong mga education, no? At above 18 years old po, no? Usually po sila po marunong na po sila mag-isip, no? Ang brainwash po is yung ini-inject mo sa tao na hindi mo siya binibigyan ng choice, no? Tayo po binibigyan po natin yung choice yung tao na mag-isip, no? Hindi po tayo namimilit. Ang ginagawa po natin dito is pinipresent po natin yung opportunity, no? Nasa sa kanila na po kung ayaw nila or gusto nila, right? No? Ngayon po, ano po ba ang advantage ng MLM, no? Bakit po ako papasok sa isang MLM kung meron akong traditional business, no? Nagre-retail na ako or nagbebenta na ako, may negosyo na akong konti. Bakit pa ako papasok sa MLM? Ano bang kaibahan, no? But before natin i-tackle yung kaibahan ng or advantage ng MLM, ng networking, no? Pag-usapan po natin ang paraan ng pagkita ng tao, no? Meron po tayong 3 paraan para kumita ang tao, no? Ang unang paraan po, ito po itinatawag na jobs, no? Ano po tong jobs? Ito yung trabaho natin, no? For example po, tayo po, binabayaran po tayo ng kumpanya natin, no? For example, ikaw, binabayaran po tayo ng kumpanya natin, trade ng ating time sa pagtatrabaho. Sila po nagde-decide ng kung magkano isusweldo sa atin, sila po nagde-decide kung anong oras tayo papasok, sila po nagde-decide lahat, no? Pagkatapos natin magtrabaho, binibigyan po tayo ng tinatawag nating payoff or yung tinatawag nating sahod, right, no? Ang pangalawa po, ito po yung tinatawag na professional payout. Ano pa tong professional payout? For example, like me, no, I am an engineer, no. Ang ginagawa po sa amin, no, kapalit ng pagtatrabaho namin, kapalit ng binibigay namin expertise sa kumpanya, no, binibigyan kami ng tinatawag na professional payout, no. Or for example, usually po, ang mga taong ito is, for example, doctor, for example, lawyer, no. Lahat po ng mga kaalaman nila, patagal po nilang pinag-aralan niya, no? Kailangan pa nila mga masterals para lang makam up tong tinatawag na professional payout, right? No? Ang pangalawa po, ito po yung pangatlo pala, no? I'm sorry, no? Ito yung tinatawag na be your own boss. Ano pa tong be your own boss na tinatawag, no? Magiging boss ka ng sarili mong kumpanya or magiging boss ka ng sariling negosyo mo. Maraming paraan po paano to gawin, no? You can build your own business, no? Ang disadvantage naman po, pag gumagawa pa tayo ng sarili nating business is ganito, no? Kailangan po natin ng experience, no? Hindi po natin basta-basta build lang tayo ng build ng business. Isa pa, experience. Isa pa, kailangan po natin ng capital, no? Hindi po natin tayong pwedeng magnegosyo kung wala tayong puhunan, right, no? Ang kagandahan lang po, pag business mo, sarili mo, ikaw ang boss. Hindi ka inuutusan, no? Nasa sayo kung anong gagawin mo sa business mo, right, no? Ngayon, alam na po natin kung ang 3 paraan ng pagkita ng tao. Ngayon,
i-differentiate naman natin kung ano ang advantage natin dito, no? Advantage kung ikaw ay isang MLM or ikaw ay isang networker, no? Unang advantage po, ikaw po ay tinatawag, yan po ay, pag pumasok ka sa isang MLM, wala ka pong boss. Ibig sabihin po, ikaw sa sarili mo, nagtatrabaho ka sa sarili mo, no? Gano'ng kaganda yun, no? Ngayon, pangalawa po, sarili mong time, no? Usually po, pag ikaw ay nagtatrabaho, no? Sila nagbibigay ng anong oras. Ngayon ka papasok, alas 8, ganun, no? For example, hindi ka makakapasok ng 8, meron kang bawas, no? Dahil late ka, like that, no? But in MLM or in network marketing po, wala po tayong ganyan, no? Sarili mo, ang oras mo, nasa sayo kung anong oras mo gusto magtrabaho, wala kang boss, no? Na mag-uutos-utos sa'yo, wala. Nasa sayo po. Yung pangatlo, ito ang tinatawag na no requires experience, no? Hindi mo kailangan ng experience. Kung sa professional pay avatar, for example, kailangan po natin ng sangkatutak na experience para makapasok sa isang trabaho or maging employed, no? For example, nurse, no? Bago ka makapag-abroad, kailangan mo munang mag-intern, no? Kailangan mo munang magtrabaho sa mga selected na mga magagandang ospital dito sa ating bansa, no? Sa Pilipinas, for example, para ma-hire ka abroad, right? No? Ngayon, dito po, kung sa traditional way ng pagkita ng tao, yung be your own boss, kung mag-start ka ng negosyo, kailangan mo ng malaking kapital, no? Dito po, you can start from scratch, no? Or tinatawag natin, makakapag-start ka sa small na capital, right? No? Ngayon, ang kagandahan po dito at ang pinaka number one na sinasabi kong advantage ng isang networker is gumagamit sila ng tinatawag na law of leveraging. Ano po itong law of leveraging? In-explain ko po kanina, ito po yung nagpapadali sa isang bagay, no? Ito po yung ginagawa or ginagawa ng isang tao para mapapadali yung gagawin niyang bagay, right? Mga kapatid, kami dito sa MLM o kami mga networker, alam namin ang kaibahan ng big money versus small money. No? Ano po tong big money at ano po naman tong small money na tinatawag namin dito? No? For example po, no, our goal is kumita ng 3.6 million. No? Yun ang pangarap talaga natin, magkaroon ng 3.6 million. No? Ngayon, paano po natin kikitain yan? Siyempre po, gawin natin yung traditional na pamamaraan, no? Magsisave tayo, no? For example po, ikaw ay isang professional, no? For example, you are working OFW, no? OFW po tayo, no? Siyempre po, sabihin na po natin lahat na nakakapag-ipon tayo no, ng 10,000 per month, no? If we are working, no? If we are working, makakapag-ipon tayo ng 10,000 per month, no? Hindi naman lahat po nakakapag-ipon yan, pero magiging mabait ako sa inyo. Sabihin natin, lahat po ng OFW ay nakakapag-ipon ng 10,000 per month, no? Kung 10,000 per month ang ipon po natin, no, sa isang taon po, consisting of 12 months, ang ipon po natin is 120,000, right? 120,000 po yung ipon natin, no? Ngayon, ilang taon naman po natin pagtatrabahuan yung 3.6 na pangarap natin, no? Take note, na nagtatrabaho po tayo dito, no? Ngayon po, yung 3.6 na pangarap natin po, pagtatrabahuan po natin yan ng 30 years, right? No? 30 years po natin pagtatrabahuan bago natin makam up yung tinatawag nating 3.6 million, no? Ngayon po, dumako naman po tayo sa side ng network marketing, no? Sa LMM po, ganito po yan, no? Posible po ba kami mga networker kumita ng 100,000 per month? Ang sagot po, malaking oo, no? For example, in my case, no? Ako po ngayon, kumikita na po ng mga nag-range sa ganyan, no? Hindi ko pa naman po naaabot yung tinatawag nilang peak talaga na 100,000 per month, no? Pero yung iba kasi po, kumikita na, for example, our team leader, no? Nag-average po siya ng 500,000 per month, no? So, ang sagot po dito is malaking oo. Pwede po natin kitain nung 300, yung 100,000 per month. No? For example, 100,000 per month ang kinikita natin. No? Sa 12 months, in 1 year, meron na po tayong 1.2 million. No? So, in 3 years lang po, no? Meron na po tayong 3.6 million. Imagine nyo po, ilang taon ang natipid natin. No? If we are working versus nasa networking tayo na concept, no? Nakatipid po tayo ng 27 years, no? Kaya nga po, sumasama ang loob ko talaga pag may na-invite akong friend dito sa network marketing tapos sinasabi sa akin, scam yan. Bakit? Hindi po nila alam kung gaano kalaking tulong na may bibigay ng isang network
marketing company sa isang taong naniniwala. No, in my case po, tulad ko, within 3 months in the business, I earned so much as I expected, no? Ang gusto ko lang po nung una, mabawi yung kita ko. Ngayon po, within 3 months, less than 3 months, kumita po ako ng mahigit 100,000 plus. Right? No? Ngayon, nasan po yung scam dyan? No? Hindi po nila alam dito, hindi po natin alam, hindi po alam ng mga taong nag-generalize na scam yung network marketing kung ano po ang sikreto dito, no? Trabaho lang sila ng trabaho, wala naman nangyayari, no? Trabaho lang sila ng trabaho, wala naman nangyayari. Patuloy pa rin ang patuloy yung problema, hindi nila sinusolusyonan, no? Ang problema po kasi natin dito is yung time na natitipid natin. Imagine niyo po, 3 years versus 30 years na pagtatrabaho, 3.6 million, no? Sana po, after this explanation, no, we rationalize, no? Pag-isipan po nating maayos kung ano po ba talaga ang kaibahan kung ikaw ay focus sa pagtatrabaho at ikaw ay focus sa pag-network o yung tinatawag nating legitimate na network marketing, right? No? Ang network marketing po, tinatawag po namin ito way of the future. Ano pong ibig sabihin ng way of the future? No? Ganito po yun, no? Magsiset ako ng example. For example, are you familiar with mercury drug sa atin sa Pilipinas? Mercury drug. 'Di ba po ang mercury drug, meron silang tinatawag na suki card, no? Paano po tayo makaka-avail ng suki card na tinatawag nila? Siyempre po, kailangan natin magpa-member, no? May babayaran tayo o bibili tayo ng mga produkto nila madami para bigyan tayo nila ng natawag na suki card, no? No? Ang concept po dyan is kailangan mo magpa-member para magkaroon ka ng discount, no? Anong principle po ang ina-apply doon? Siyempre, network marketing, no? Kasi, merong kang advantage pag ikaw isang member ng isang kumpanya na nagbebenta ng produkto. Ganon po ka-basic ang concept ng network marketing, no? Magkakaroon ka lang ng advantage pag ikaw member ka. Pero pag hindi ka member, wala kang advantage, no? Mga kapatid, bago tayo magtapos, may mga pointers lang po tayo dito, no? Ang unang pointers po is, ang network marketing po is an honest trade of doing business, no? Sana po ma-rationalize po natin na hindi lahat po ng networking o hindi lahat po ng mga business na nag-i-involve ng network marketing is a scam business, no? Sana po isipin din po natin na ang network marketing is an honest trade of doing business, no? Pangalawa po, kahit po anong gawin natin po, wala po tayong magagawa po, no? Ang network marketing po talaga is way of the future, no? Ang mga kumpanya ngayon, usually sa Pilipinas, nagsusulputan. Ang daming nag-network na, no? Lahat ng mga kumpanyang dating walang networking side, ginagawa na nilang networking. Wala na po tayong magagawa dyan, no? Tanggapin man sa ayaw man natin sa hindi man natin tanggapin, no? Yun na po talaga papunta ang business natin. Lahat ng business is mapupunta na po sa network marketing, no? At panghuli po, no, sana po isipin natin, ang network marketing is a profession, is an art, no? Kagaya po yan ng ibang art, no? In order to enjoy the art, no, kailangan po natin yung i-master o kailangan nating pag-aralan, no? Wala pong shortcut dito po, no? Hindi po to tinatawag na quick reach kung mapapabilis ang pagyaman natin dito, no? Network marketing is a profession, no? Ulitin ko po, network marketing is an art na kailangan nating i-master, no? Bago natin ma-enjoy or bago natin ma-enjoy yung fruit ng art, no? Salamat po sa pakikinig, no? Ito po ang inyong lingkod, no? Si JC, no? Ng Team Titans, no? Sana po panoorin nyo yung iba pong video explaining or containing about network marketing. Sana po nakatulong ito, no? To deeply understand the meaning of network marketing at sana po nabawasan po yung mga tanong sa isip nyo about network marketing.